Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Lino Gonzalez, Antonio Serrano, Danilo Bieber, at Reggie Olarcos. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3051. Humakbang si Elijah papunta kay Harvey na may pagmamalaki ng ngiti. Ano, babaliin mo ba ang kabilang braso ko pagkatapos mong mabangga ang maldito mong kotse? Halika, subukan mo, talagang duwag ka lang. Sinubukan ni Elijah na hawakan ang kamay ni Harvey habang nagsasalita ito. Kaagad na ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay bago hinawakan ang kabilang braso ni Elijah. Huwag kang maghanap ng problema. Iyan mismo ang sinusubukan kong gawin. Malamig na tawa ni Elijah. Walang pasabi, binagsak niya ang katawan sa lupa. Pagkatapos ay ginawaran niya ang kanyang sarili ng ilang sampal sa mukha, dahilan para tumulo ang dugo mula sa kanyang mga butas sa mukha. How dare you? Malakas na sigaw niya pagkatapos niyang gawin. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ako ay mula sa Yorks ng Hong Kong. Sagipin niyo ako, lahat, mangyaring makakuha ng hustisya para sa akin. Ginamit ni Elijah ang lahat ng kanyang lakas para sumigaw, na nakakuha ng atensyon ng mga bisita. Hindi mapigilan ni Queenie na sumimangot matapos makita ang nangyayari. Alam niyang mahirap pakitunguhan si Elijah, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito siya kawalang hiya. Malinaw na sinusubukan niyang kaladkarin si Harvey pababa sa pamamagitan ng paglalaro ng pa-victim sa kalagitnaan ng araw. Gustong lumabas ni Queenie sa sasakyan, ngunit matapos makita ang kalmadong tingin ni Harvey, nag-alinlangan siya. Sa huli, nagpasya siyang manatili. Kung tutuusin, ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong pambihira. Napakahirap para sa kanya na harapin ang ganitong sitwasyon. Kalmadong tumingin si Harvey kay Elijah, na puno ng dugo ang mukha. Isang nakakatuwang ngiti ang umabot sa kanyang mga labi nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Elijah. Ikaw ang panganay na anak ng pangalawang bahay at isang alagad ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit narito ka na gumagawa ng isang bagay na tulad nito, kalmado niyang simula. Lalo akong nahihiya sa pagtayo ko lang dito. Alam na alam ni Harvey na ito ang planong paghihiganti ni Elijah. Pinili pa ng bata ang isang mahalagang sandali upang maisagawa ang kanyang plano upang matiyak niya ang pagkamatay ni Harvey. Ang isang karumal-dumal na panlilinlang na tulad nito ay may malinaw na senyales ng Islanders at Vince ang utak sa likod nito. Tulong, mamamatay ako. Hindi pinansin ni Elijah si Harvey, naghahanda ng sumigaw sa taas ng kanyang baga. Sinaktan ako ng importanteng bisita natin. Wala siyang pakialam sa pamilya. Nabali na niya ang braso ko ilang araw na ang nakalipas, at pagkatapos ay hinampas niya ang kotse ko at binugbog ako. Walang batas para sa kanya. Baliw siya. Inalis ni Elijah ang mga benda sa kanyang mukha, na inihayag ang kanyang flat at dumudugong ilong. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Sino ang taong iyon? How dare he make so much trouble on the road to York Manor? May birthday ngayon si Lola York, at apo niya si Elijah. Bakit pinalo ng lalaking iyon si Elijah? Hindi niya iginalang si Lola York. Si Harvey York yan. Siya ang mahalagang bisita ni Lord York. No wonder na napakayabang niya. Kahit na mayroon siyang background authority at power, hindi pa rin tama na bugbugin niya ang isang tao sa publiko. Maraming bisita ang dumaan para manood ng palabas. Nang makita ang kahabag-habag na anyo ni Elijah, mabilis na naisip ng karamihan na si Harvey ay masyadong mapagmataas. Wala ni isa sa kanila ang may ideya ng buong katotohanan. Kahit na kailanganin niyang isettle ang score, hindi na kailangang gawin ito sa isang napakahalagang oras. Nanatiling walang emosyon si Harvey kahit na ang mga tao ay nagsimulang tumuro sa kanya. Handa siyang sampulin sa mukha si Elijah at doon na iyon tapusin. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang narinig. Excuse me, excuse me. Ilang tao ang lumabas sa crowd na nakangiti. Biglang sumulpot si Fabian na matagal nang hindi nakikita ni Harvey. Bukod sa kanya, naroon din ang kanyang mga anak, na sumusunod sa kanyang likuran.
Medyo awkward ang itsura ni na Jax, Denver at iba pa pero nakayuko pa rin sila kay Harvey nang may paggalang. Napangiti ng malawak si Zina, akmang hahawakan ang braso ni Harvey. Anong nangyayari dito, Sir York? Nakita ni Fabian ang nangyayari at naunawaan niya ang sitwasyon. Dahil tusong tao siya, nagkunwari siyang naguguluhan. Dumating ka sa tamang panahon, King of Gamblers, kailangan mo akong tulungan. Tumayo ulit si Elijah na may diretsyong tingin bago pa man makapagsalita si Harvey. Binangga ng kotse ni Harvey ang kotse ko. Pagkatapos noon, binutukan niya ako. Hindi man lang niya ako nirerespeto. Wala rin siyang pakialam kay Lola York. Mukhang malungkot si Elijah, para siyang sinasamantala ng kanyang mga followers na nagsisimula ng e-chant ang mga linyang in-rehearse nila kanina, na sinasabing bully si Harvey at kailangan na niyang pigilan. Ngayon ay isang malaking araw, Sir York. Ilibing na lang natin ang palakol. Magiliw na ekspresyon ang ipinakita ni Fabian sa kanyang mukha. Best friend ko si Harvey. Marami rin siyang nagawa para sa pamilya ko. For my sake, hayaan mo na lang ito. Siyempre papalitan ko yung sasakyan mo sa lugar ni Harvey. Ang halaga ng kotse ay tiyak na mas mataas kaysa sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Dagdag pa, bibigyan kita ng karagdagang $1.5 milyong. Okay lang ba kung respetuhin mo ang isang matandang tulad ko? Maghihiwalay na tayong dalawa pagkatapos nito. Kumunat ang noo ni Harvey. Ayaw niyang makipaglaro sa isang tulad ni Elijah. Para sa kanya, ang isang sampal ay dapat na mahusay. Kung tutusin, walang kahulugan ang pag-istratehiya laban sa isang spoiled brat. Malalaman lamang ni Elijah kung gaano siya kawalang kakayahan kung siya ay Year-Okon sa ilalim ng purong puwersa. Nagpatuloy si Fabian na may makahulugang titig kay Harvey. Hayaan mo na lang ito, Harvey. Bigyan mo naman ako ng respeto, hindi ba? Ang hari ng pagsusugal ay napakamagalang, na para bang pinipigilan niya ang sitwasyon para kay Harvey. Gulat na napatingin kay Harvey ang mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalapit sina Fabian at Harvey. Kung hindi yun ang kaso, walang paraan ang isang lalaking kasing yabang ni Fabian na kumilos ng ganito kababa sa harap ng isang tao. Bukod sa suporta ni Marcel, nagsimulang matanto ng publiko na ang katayuan ni Harvey sa Hong Kong at Las Vegas ay medyo pambihira. Anong ibig sabihin nito, Fabian? Si Elijah, na nagmamakaawa na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay malamig na sumulyap kay Fabian pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Fabian. Gusto mo ng respeto ko? Kailan ka nagkaroon ng karapatang tanungin kami niyan? Sino ang magbibigay ng respeto sa akin? Paano ang pangalawang bahay? Ang Hall of Myths? May sasabihin ako sa'yo. Maaaring kaibigan mo siya, ngunit mayroon ka pa rin sa mga York ng Hong Kong. Kaninong reputasyon sa tingin mo ang mas mahalaga? Kaibigan mo, o partner mo? Hindi mo ba naiintindihan ang isang bagay na kasing simple niyan? May sasabihin ako sa'yo, Fabian. Bigyan mo ako ng hustisya kung may lakas ka ng loob. Kung hindi, pagkatapos ay huminto ka na sa pakikialam dito at umalis dito. Nabali ang braso ko noong isang araw. Ang layo-layo niya ngayon para sampulin ang mukha ko. Hindi ko hahayaang makawala siya dito kahit anong mangyari. Maaaring ikaw ang hari ng pagsusugal, ngunit isa ka pa ring lingkod ng Yorks ng Hong Kong. Huwag kalimutan, ang mga nangungunang pamilya ng Hong Kong ay talagang walang halaga sa amin. Magagawa ka naming maging hari ng pulubi sa isang araw kung gusto namin. Ngayon umalis na kayong mga maldito dito. Si Jax at ang iba pa ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga ekspresyon nang marinig nila ang marahas na pang-iinsulto ni Elijah kay Fabian at sa kanyang pamilya. Sila ay ganap na handa na kumilos at tumugon. Gayunpaman, ngumiti si Fabian sa kanila at mahinahong kumaway sa kanila. Pinanliitan niya ng mata si Elijah. Pilit na ngayon ang ngiti niya. Sa katunayan, ang mga York ng Hong Kong ay ang mga pinuno ng Hong Kong at Las Vegas. Kaming mga nangungunang pamilya ay umaasa sa kanila upang mabuhay. Siyempre ang mga Hamilton ay hindi masyadong nakakaabot sa Yorks ng Hong Kong. Hindi rin ako gaanong mahalaga. Ngunit huwag mong kalimutan na ako ay nasa hustong gulang na para maging iyong ama.
Kung aatake ako, kukutsain ako ng ibang tao sa pakikipaglaban sa isang bata. Masisira ang iyong reputasyon dahil sa hindi mo paggalang sa iyong mga magulang. Wala ka pang pagkakataong mag-rank up sa ngayon, pero malaking kawalan para sa iyo kung may magdedesisyon na iangat ulit ito kapag ginawa mo, di ba? Siyempre alam naman nating dalawa ang nangyari dito, di ba? Kung tataas ito, sigurado ka bang kakampihan ka ni Lola York? Napangiti si Fabian hanggang tenga. I suggest we all make peace here. Sigurado ako na ikaw ay isang mapagbigay at may malayong pananaw, Sir York. Patawarin mo kami sa problemang naidulot namin sa iyo. Mas maganda sa ating lahat kung aatres tayo, di ba? Sa ganoong paraan mas magkakaroon ka ng respeto at kasabay nito ay kikita ka ng pera. Higit sa lahat, maibabalik mo ang aming dignidad. 3 ibon na may isang bato, tama ba? O mas gugustuhin mong pumunta dito at lumaban hanggang sa mapait na wakas? Nagdilim ang mukha ni Elijah sa isang iglap. Tinatakot mo ba ako, Fabian? Tanong niya. Hindi ako natatakot sa'yo. Walang kwenta sa akin ang mga sigaw mo. Hindi ako nagkukulang ng pera o kotse, ngunit gusto ko ang aking paggalang. Wala akong ibang gusto kundi ang mabigyan ng hustisya. At saka, 2 beses niya akong sinampal. Kung hindi ko makuha ang hustisyang nararapat sa akin, dadalhin ko ang bagay na ito kay Lola York. Wala akong pakialam kung malaking araw ito ngayon. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hindi gumalang sa akin pagkatapos nito. Ipinakita ni Elijah ang kanyang kaabangan bilang isang ganap na spoiled brat. Well, hindi mo rin ako binibigyan ng respeto. Tumawa si Fabian. Mabuti, pag-usapan natin ang hustisya. Nilabas ni Fabian ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang litrato. Ikaw ay bata pa. Maraming bagay ang hindi mo pa alam, at hindi mo pa natutunan. Kaya siguro hindi mo alam. Iba talaga ang magiging hitsura ng fingerprints mo kung sinampal mo ang sarili mo, kaysa sa ginawa ng iba. Malalaman ng sinumang nakakita nito kung ano ang mali. Kung gusto mo ng hustisya, pag-usapan natin ito sa harap ni Lola York. Gusto kong makita kung magtatakip ka o magsalita ng isang salita tungkol sa iyo si Lola York sa harap ng lahat ng mga mata na ito. Kalmadong sinabi ni Fabian ang totoo. Malinaw na sinusubukan ni Elijah na i-frame si Harvey, mayroon ding matibay na ebidensya para doon. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, gaano man kakampi at hindi makatwiran si Lola York, imposibleng hindi niya alam kung paano makilala ang tama at mali. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang party sa kaarawan ay magiging isang malaking biro. Alam ng mga taong nanunood ng palabas. Matapos tingnang mabuti, napagtanto nila kung ano talaga ang ginagawa ni Elijah. Hindi nakakagulat na kalmado si Harvey sa buong oras. Nakagawa siya ng paraan para harapin ang sitwasyon. Mabuti, salamat sa iyong mabubuting salita, Fabian. Kung hindi ka babayaran ng Yorks ng Hong Kong para dito, tiyak na babayaran ka ng Council of Myths. Si Elijah ay nagngangalit sa galit, ang puot ay bumabalot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang sariling mukha bago inis na tinuro si Harvey. Para sa kapakanan ni Fabian, pakakawalan kita ngayon, bastard ka. Tapos tumalikod na siya at sumakay sa kotse niya. Umalis na tayo. Ungol niya, malamig ding tinitigan ng kanyang mga tagasunod si Harvey. Ang ilan sa mga mas mayabang na tao ay itinuro ang kanilang mga ilong na nagbabanta bago sumakay sa kotse. Nag-cross arm si Harvey at humakbang pasulong. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Mabilis na humakbang si Fabian sa harapan ni Harvey bago pa matapos ni Harvey ang kanyang pangungusap. Marami pa tayong oras, Kuya York. Hindi na kailangang ipaglaban si Lola York para sa pansamantalang pabor. At saka, isang malaking palabas ang magaganap ngayon. Mga bisita lang tayo dito. Huwag mong gawing pangunahing karakter. Hindi ito katumbas ng halaga. Bahagyang pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago tumango. Talagang napaka-importante ng araw iyon. Kung sinira ni Harvey ang mga pag-aayos ni Marcel sa kanyang kakulitan, malamang na mapaluha si Vince sa tuwa. Agad na sumakay si Harvey sa kanyang sasakyan.
Dahil may pag-uusapan pa sila ni Fabian at Harvey, sumakay na rin siya sa backseat ng sasakyan. Habang nasa daan, nagsalita si Fabian tungkol sa mga patakaran ng Mordo Casino Palace sa Las Vegas. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Harvey na huwag masyadong makisali sa mga york ng Hong Kong. Tumango si Harvey. Nananalig siya sa kung paano kumilos ang tusong matandang Zorro na iyon. Dahil sinabihan siya ni Fabian na huwag masyadong makisali, tiyak na may isang bagay na hindi niya masabi ng lantaran. Sumulyap si Harvey kay Fabian bago ibinaling ang tingin kay Queenie, na hindi nagsasalita sa buong oras. Nakatanggap si Harvey ng balita na ang mga Mendoza, ang Clarks, ang Johnson ay dumating kasama ng maraming iba pang mga bisita. Medyo nag-aalala ang mga taong ito dahil wala pa si Harvey. Casual na nag-reply si Harvey sa ilang text bago itinuloy ang pakikipagkwentuhan nila ni Fabian. Maraming mga pagsusuri sa kaligtasan sa daan, kaya hindi ganoon kabilis ang paggalaw ng mga sasakyan. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay naalis na ang sasakyan sa huling checkpoint at huminto sa paradahan ng bisita. Inilabas ni Harvey ang kanyang regalo, ngunit kumunat ang noo niya pagkatapos ng mabilis na sulyap. May kaunting kulubot sa kahon ng regalo, parang may nagbukas. Kinuha ni Harvey ang regalo para maramdaman ang bigat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya pagkatapos. May problema ba, Mr. York? Tanong ni Fabian. Ang regalo ko ay pinakialaman, sagot ni Harvey. May nagtatangkang lokohin ako. Kabanata 3055. Agad namang binuksan ni Harvey ang gift box. Dapat may naka-framed na calligraphy painting sa loob, pero nakakapagtaka. May isang lumang espada na nakatago sa likod ng painting. Natigilan si Harvey nang makita ang espada. Sword ng head coach. Hindi ba ito ninakaw? Bakit ito lumitaw dito? Nang magsagawa ng auction ang Three Seasons Hotel, gumamit si Murphy at ang iba pa ng maraming pera upang mapanalunan ang partikular na item na ito. Pagkatapos nito, sinabing ninakaw ang espada pagkaalis nila. Bakit ito lumilitaw dito? Nagdilim ang mukha ni Fabian sa isang iglap. Naloko tayo, Sir York. Hindi lang nagpalabas si Elijah para lang maawa sa kanya. Sinusubukan niyang i-distract tayo para ma-frame niya tayo para dito. At dahil ito ang espada ng head coach, ito ay isang napakasimbolikong relic. Sa sandaling ito ay ninakaw, walang palatandaan kung nasaan ito. Kung hindi mo napansin sa oras at ang kasalukuyan ay lilito sa mga kamay ni Lola York. Wala ka nang magagawa para linisin ang iyong pangalan. Maaari pang gamitin ni Lola York ang pagkakataong iyon para patayin ka. Ang mga mata ni Fabian ay kumislap sa malamig na liwanag. Ang munting bastard na iyon. Punong-puno siya ng maruming pandaraya. Napapaut lang si Queenie. Ano ang dapat nating gawin sa espadang ito? Itatago ba natin ito sa kotse? Kung ito ay matatagpuan. Bago pa natapos ni Queenie ang kanyang pangungusap, narinig na ang mga sirena sa di kalayuan. May nakitang police car na nangunguna sa iba pang convoy. Agad na huminto ang Rolls Royce sa kanyang lugar. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan ay bumaba si Murphy sa kanyang sasakyan na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Natural, pinagplanuhan na nila ni Elijah na mangyari ito. Ngunit sa ganoong mahalagang araw, kinailangan nilang talakayin ang plano sa mga York sa Hong Kong bago. Kung hindi, itatapon din sila sa ilalim ng bus. Nagdilim ang mukha ni Queenie sa isang iglap. Kailan nagkaroon ng napakaraming panlilinlang si Elijah? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Si Vince din siguro ang nasa likod nito. Nagtataka ako kung bakit ang tahimik niya nitong mga nakaraang araw. Nagpaplano pala siya ng malaking palabas para sa atin. Mahihirapan tayong ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, ani Queenie na nakakunot noo pa rin. Itatapon tayo sa kulungan kapag nahuli nila tayo ng walang paraan. Sa oras na makalabas tayo, magiging maayos ang lahat. Kung wala sina Harvey at Queenie, walang choice si Marshall kundi piliin si Vince bilang kahalili niya, na maging Panginoon ng pamilya. Sa madaling salita, nakakamatay ang galaw ni Vince. Ganito ang gawin natin, Sir York.
Nag-alinlangan si Fabian bago ipinakita sa kanila ang isang matamis na ngiti. Ang aking reputasyon ay walang kahulugan sa mga York sa Hong Kong, ngunit masasabi ko lang na dinala ko ito dito para kay Lola York pagkatapos na bilhin ito mula sa black market. Wala silang magagawa sa akin sa ngayon. Kahit ipakulong nila ako, maaari lang nila akong ikulong ng 48 oras. Walang masamang mangyayari sa akin. Handa si Fabian na isuko ang sarili para sa higit na kabutihan. Huwag kang lalabas ng kotse, at huwag kang umamin. Ako ang sisisihin dito. Bumaba si Fabian sa sasakyan bago lumapit kay Murphy. Nakakunot ang noo ni Queenie habang nakatingin. This is too coincidental, mahina niyang sabi. Tama ka, ngunit medyo madali ring umalis sa mga sitwasyon. Kalmadong kinuha ni Harvey ang hindi mabibili na espada ng head coach at dahan-dahan itong ginawang alabok gamit ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan ni Queenie ang kanyang mga kilos na may malaking pagtataka. Casual na ibinaba ni Harvey ang bintana ng sasakyan at winagaway ang kanyang kamay, hinayaan ang alikabok na lumipad. Para sa ibang tao, ang espada ay may mahalagang kahulugan. Ito ay isang napakahalagang artifact na maaaring ituring bilang isang pamana ng pamilya. Ngunit para kay Harvey, walang halaga sa kanya ang espada. Itinapon niya sa tabi ang kanyang espada matapos itong maputol sa gitna ng labanan, ngunit may nakakuha at ginamit ito para ebitag siya. Anong biro? Nang makita ang kalmadong tingin ni Harvey, nakahinga ng maluwag si Queenie. Alam niyang nanalo na sila mula nang masira ang espada. Tahimik na tumingin ang dalawa sa labas ng bintana. Tumayo si Fabian sa harap ni Murphy at ng iba pa. Ano ang ibig sabihin nito, Murphy? Sinabi ko na sa iyo. Ito ang aking sasakyan. Sabi mo hahalughugan mo ang kotse ko. Impolite ka lang. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang ipaglaban ako? Napangiti si Murphy nang makita ang malamig na ekspresyon ni Fabian. Parehas tayong taga dito, Fabian. Hindi tayo maaaring lumayo sa isa't isa. Ayokong pahirapan ang mga bagay-bagay para sa iyo, at hindi ko gustong masaktan ka. Ngunit ang espada ng head coach ay nakataya. Dapat alam mong mabuti kung sino ang head coach. Ang kanyang espada ay walang katumbas na halaga. Kung sino ang nagnakaw nito ay dapat napatayin. Ito ay isang karumal-dumal na krimen na pinag-uusapan natin. Nakatanggap ako ng balita na ang espada ay nasa kotse na ito. Kaya nagdala ako ng pulis para hanapin siya dito. Kung hahalugugin natin ang sasakyan mo, medyo walang galang. Pero kung ang nagnakaw ng espada ay nakatakas dahil sa iyo, masama ito para sa reputasyon ng head coach. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang espada ng buhay na alamat? Bukod pa riyan, si Harvey ang pangunahing sospek sa pangyayaring ito. Kung pinoprotektahan mo siya, dapat ba tayong maghinala na nakikipagtulungan ka rin sa kanya? Hindi lang mga nawawalang relax ang hinahanap namin, binibigyan din namin ng pagkakataon si Harvey na patunayan ang kanyang pagka-inosente. Kung ang espada na iyon ay nasa kotse at pumasok sa York Manor, ito ay magiging sanhi ng isang iskandalo, kung hindi man. Labis na masisira ang iyong reputasyon. May search warrant kami dito. Mas mabuting huwag kang tumanggi. Pumalakpak si Murphy, at isang inspector ang naglabas ng isang piraso ng papel. Alam ni Fabian na totoo ang warrant, hindi na niya kailangang kumpirmahin ito. Kahit na ang pamilya Evans ay walang unang command sa Hong Kong, sila ay may malakas na background sa pamahalaang lungsod. Dahil iyon ang kaso, walang paraan na mag-issue sila ng peking warrant. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fabian. Huwag mong kalimutan, Murphy. Sinabi ni Lord York na dapat tretuhin ng lahat si Harvey sa parehong paraan ng pagtrato sa kanya. Kung aawayin mo si Harvey ng ganito, natatakot ako. Hamalakhak si Murphy bago pinutol si Fabian. Ito ay wala sa negosyo ni Lord York. Ito ay tungkol sa batas. Walang magagawa si Lord York sa amin. Kung maglakas loob kang lumabag sa batas, hindi rin kaming magdalawang isip na kunin ka. So tatabi ka na ba? O iiwan mo na lang? Nang malapit ng isuko ni Fabian ang kanyang sarili, ibinaba ni Harvey ang bintana ng kotse at sinabing, lahat tayo ay mabuting mamamayan dito.
Binigyan din kami nito. Dahil pumunta ang mga pulis dito para maghanap dito, hahayaan na natin sila. Gayunpaman, mayroon kaming malinis na budi. Bilang mabuting mamamayan, natural lang na makipagtulungan kami sa pulisya. Natigilan si Fabian nang makita niya ang mukha ni Harvey mula sa bintana. Hindi niya inaasahan na papayag si Harvey, ngunit nagtiwala siya kay Harvey. Alam niyang hindi gagawa ng ganito si Harvey nang walang dahilan. Kaya, tumanggo siya ng mariin at hindi na nagsalita pa. Pero kung hahanapan mo kami, dapat babalaan mo na kita. Anong pahayag ang ibibigay mo sa amin kung wala dito ang tinatawag na head coach's sword? Lumabas si Harvey sa sasakyan habang naka-cross arms na may kalmadong ekspresyon. Gayunpaman, isa akong mahalagang panauhin mula sa Yorks ng Hong Kong. Kinakatawan ko si Lord York mismo dito. Kung hinahanap mo sa kotse ko, ibig sabihin hinahanapan mo ang kotse ni Lord York. Hindi mo maaaring hanapan ang aking kotse nang hindi binabayaran ang presyo ngayon, hindi ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Murphy nang makitang nananatiling kalmado si Harvey. Kung wala sa sasakyan ang espada, mapapatunayang inosente ka. Sinabi mo sa sarili mo na isa kang mabuting mamamayan. Natural lang na makipagtulungan ka sa amin. Anong klaseng pahayag ang gusto mo? Ngumiti siya. Tatawagan akong magnanakaw kapag nahanap mo ang espadang iyon. Pero mapapatunayang inosente ako kung wala kang mahahanap dito. Napaka-unfair para sa akin. Tapos, importanteng bisita ako ng Yorks ng Hong Kong. Naapektuhan ang aking reputasyon at oras, at nangangailangan ng katwiran ang kalusugan ng isip, syempre. Nasaan ang paggalang na nararapat sa akin? With your logic, masasabi ko lang na ninakaw mo ang heirloom ng pamilya ko at nabangga mo ang family place, kasama ng mga tauhan ko. Kung nakita ko ang bagay na iyon sa iyong lugar, karapat-dapat kang mamatay. At kung hindi ko makita, mapapatunayang inosente ka. Iba ito. Naging malamig ang ekspresyon ni Murphy sa isang iglap. Ang pamilya Evans ay isang mayamang pamilya sa Hong Kong at Las Vegas din. Wala kang karapatang awayin kami. Hindi di ba? Lumakad si Harvey at tinapik ang mukha ni Murphy. Wala kang masasabi dyan. Sapat na ang usapan. Maaari mong hanapin sa aking sasakyan, at ikalulugod kong tumulong sa pagsisiyasat kung may mahanap ka rito. Parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Nangangako akong hindi tatanggi. Ngunit, kung wala kang mahanap dito, gusto kong mabali ang isa mong braso. Kung tatanggapin mo, papayagan kita. Kung hindi, umalis ka na sa harapan ko. Napangiti si Fabian sa sinabi ni Harvey. Gaano katapat? Ganyan dapat, si Sir York ay isang taong may pambihirang katayuan. Magiging saksi ako dito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Murphy matapos makita ang mahigpit na tingin ni Harvey. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa mga taong nakatayo sa malayo. Sumulyap si Harvey sa gilid, nakita ko lang si Vince at Elijah na nakatayo sa likod kasama ang iba. Mukhang kausap ni Vince si Elijah, tumanggo tuloy. Tila nakatanggap ng pahiwatig si Murphy nang makita iyon. Mabuti, tinatanggap ko. Hanapin sa kotse. Sabay takbo ng mga inspector sa likod niya at dumiretso sa gift box sa backseat. Ang buong lugar ay naging isang malaking gulo sa ilang segundo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang Rolls-Royce ay nagulo sa ilang minuto. Ang nasasabik na mga ekspresyon sa mukha ng mga inspector ay naging kakilakilabot. Ang nangungunang inspector ay bumalik kaagad pagkatapos. Young Master Evans, kami. Wala kaming nahanap. Nagbago ang mukha ni Murphy bago siya sumigaw ng, "No way." Sumugod siya at kinuha ang calligraphy ni Harvey. Pagkaraan ng ilang sandali, sinigawan ni Murphy si Harvey ng buong lakas. Nasaan ang espada? Nasaan na yun? Hindi natin siya kayang mawala ng ganito. Masyadong mahalaga ang espada ng head coach. Mayroon pa ring iba pang mga gamit para dito sa sandaling tapos na ang pag-frame ni Murphy kay Harvey dito. Kung mawala ang espada ay hindi ito mababayaran ni Murphy kahit na sa kanyang buhay. Sabi ko sa'yo,
Wala akong alam tungkol sa espadang iyon, at hindi rin ako interesado dito. Sa tingin mo ba tinago ko ito sa calligraphy? Anong klaseng biro ang sinusubukan mong gawin dito? Ha! Naka-poker face si Harvey kay Murphy. Binili ko ito sa anti-gang tindahan kaninang umaga. Sa tingin mo ba ibibigay lang nila sa akin ang espada bilang freebie? Talaga, dahil ginulo mo ang kotse ko, at wala kang mahahanap dito. Hindi ba dapat ay binibigyan mo na ako ng patas na pahayag ngayon? Nataranta si Fabian. Pagkatapos, naalala niya ang alikabok na itinapon ni Harvey sa bintana ng sasakyan kanina. Gulat na kumule ang mukha niya. Isang imposibleng ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Ikaw na masama, ninakaw mo ang espada ng head coach. At ngayon gusto mong bigyan kita ng patas na pahayag. Galit na sigaw ni Murphy. Nawalan na ng kulay ang mukha niya. Ibalik mo agad ito, hindi kita bibitawan kung hindi. Malinaw na naaalala ni Murphy ang pagkakaroon ng espada kanina. Kinuha lang niya ito para makipagtulungan sa plano ni Vince. Naniniwala si Elijah na nagawa niyang madulash ang espada sa may nakapinta na kaligrapya, ngunit wala na itong matagpuan. Matagal nang naghihintay si Murphy para sa kanyang pagkakataong makapaghiganti. Hindi niya matanggap na wala siyang napala sa sitwasyon, ni hindi niya matanggap ang kinalabasan. Hindi niya mababayaran ang espada kung ito ay tuluyang nawala. Ibalik mo sa akin ang espadang iyan ngayon din. Nawala ng kontrol si Murphy. Hinawakan niya ang baril ng inspector bago itinutok sa ulo ni Harvey. Ibalik. Babatukan kita kung hindi. Bas again. Bago pa man makareact ang sinuman, inabot na ni Harvey at Caswell na hinawakan ang braso ni Murphy. Sa isang iglap, nabasag ang braso ni Murphy. Mga daing ng sakit ang maririnig. Hindi mapigil ang umiling si Murphy bago gamulong sa lupa. Nagulat ang lahat nang makita ang nangyari. Walang inaasahan na babalian na lang ni Harvey si Murphy nang walang pag-aalinlangan. Ang mga gwardya ng York ng Hong Kong ay nag-alinlangan sandali. Gusto nilang makialam, ngunit lahat sila ay pinalayas ni Fabian. Fair na, hindi pinansin ni Harvey ang mga titig ng lahat at sinabihan ang driver na itabi ang painting bago magtungo sa York Manor. Ang inspector na humaharang sa daan ay tinanggal. Nakatitig sila kay Harvey na parang naguguluhan. Sa loob lamang ng ilang sandali, dalawang malalaking insidente ang naganap. Ang paghampas kay Elijah sa mukha at pagbali sa braso ni Murphy ay maituturing na labis na mapagmataas na pag-uugali upang hindi igalang ang mga York ng Hong Kong. Walang nang ahas na gumawa ng ganoon sa Hong Kong at Las Vegas noon pa man. Tumigil ka dyan, bakla ka. Akmang lalakad na si Harvey sa red carpet sa loob, sumulpot si Lexi sa isang glamorous na damit. Dinala niya ang isang grupo ng mga tao upang humarang sa daan ni Harvey. Huwag mong pag-usapan ang tungkol sa mga lumang sama ng loob, Harvey. Gayunpaman, ngayon ang kaarawan ni Lola York. Bilang panauhin, nakalimutan mong mag-ingat, nagdulot ka pa ng labis na kaguluhan sa aming teritoryo. Malinaw na naiintindihan ng mga nakakaalam na narito ka para sa party. Ngunit ang mga taong maaaring hindi ka ibilang dito para lang gumawa ng malaking kaguluhan. Wala akong pakialam kung bakit at paano mo nakuha ang karapatang pumunta rito ngayon, at wala akong pakialam kung bakit ka kumilos laban sa iba. Pero dahil wala kang respeto sa pamilya, we don't need to show you any respect also. Naka-blacklist ka dito, umalis ka na dito, hindi ka tinatanggap ng mga York ng Hong Kong. Tinapunan ni Lexi si Harvey ng tingin na nanunuya. Ang mga tao mula sa punong bahay at ang pangalawang bahay na nakatayo sa likuran niya ay malamig na pinandilatan si Harvey. Ang mga taong ito ay walang pakialam sa tama o mali, sarili lang nilang reputasyon ang iniisip nila. Lahat ng ginawa ni Harvey hanggang ngayon ay patuloy na nakakasira sa kanilang karangalan. Sa madaling salita, hindi pa nila nakilala ang isang taong mayabang sa buong buhay nila. Baliw ka, Harvey. Sa tingin mo magagawa mo lahat ng gusto mo dito dahil lang sa suporta ni Lord York. Ang mga maharlikang pamilya ng Island Nations, mga prinsipe mula sa gitnang silangan,
at mga prinsesa mula sa Hilagang Europa ay hindi man lang manggahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat dito. Ang mga tao sa Sacred Martial Arts Training Ground, ang nangungunang 10 pamilya ng bansa H, at ang 5 nakatagong pamilya ay dapat man lang magpakita ng galang sa harap namin. Pero narito ka, itinatapon ang buong lugar. Lumabas ka. Hindi ka namin tinatanggap dito. Ang mga taong ito ay nanggagalaiti sa galit, na kinasusuklaman nila si Harvey ng buong buo. Bukod sa lubos na pinahiya sila ng kanyang mga kilos, alam din nilang nakatayo siya kasama si Marcel. May malaking salungatan sa pagitan ng kanilang mga interes. Kaya naman hindi na sila nagpigil habang itinaboy nila si Harvey. Ang reaksyon ni Harvey sa kanila sabay turo ng daliri sa kanya na may maliit na ngiti. Mukha itong kalmado at mainit na ngiti, ngunit para kay Lexi, parang malayo at puno ng pangungutya. Inimbitahan ako ni na Lord York at Lady Judd dito. Walang karapatan ng isang grupo ng mga tao na paalisin ako. Kasama ka dyan, Lexi. Isa ka lang asawang babae mula sa ibang pamilya. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magpakita sa harapan ko? Don't forget, I will treat the same as Lord York himself. Aatres ka ba, o luluhod ka sa harapan ko? Walang pangatlong pagpipilian. Jeez, napaka-dominante. Malamig na tawa ni Lexi. Kahit si fourth brother ay hindi maglalakas loob na kumilos ng ganito sa birthday party ni Lola York. Ngunit narito ka, na ipinagmamalaki ang iyong awtoridad sa harap namin. Iba ka, anak. Dapat ba kitang bigyan ng daan o ano? Pumalakpak si Lexi, at lumitaw ang mga elite na gwardya ng pamilya sa lahat ng dako. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Harvey. Naturally, hindi sila magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo sa isang salita lamang. Lahat sila ay mga tao mula sa punong bahay at sariling koponan ni Vince, kaya wala silang pakialam na maging bastos at nakakainis. Kabanata 360. Nang malapit nang sumiklab ang laban, humakbang si Queenie na may ngiti sa labi. Natatakot ako na hindi mo ito mapipigilan, tita. Mula ngayon, magiging manugang na siya ng pamilya at magiging bagong young master. Natigilan ang lahat sa isang iglap. Walang makakarating sa kanilang katinuan. Maging anak ng pamilya, maging manugang. Ang bagong young master. Naningkit ang mga mata ni Lexi sa gulat. Nagsimulang gumuho ang mundo sa paligid niya. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Marcel ang ganito sa kaarawan ni Lola York. Nakipag-usap pa si Marcel sa pinuno ng sambahayan tungkol sa paghalili ni Vince noong nakaraang gabi. Inakala ng pinuno ng bahay na susuko si Marcel kung mabibigyan siya ng sapat na benepisyo. Ngunit pagkatapos, sina Vince at Elijah na nakakatakot ang mga mukha matapos ang ginawa sa kanila ni Harvey kanina ay nakakaramdam ng hindi masabi na panganib matapos marinig ang pahayag ni Queenie. Natigilan sina Julian, Quinton, Matthew at ang iba pa. Napatitig sila kay Harvey, puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Si Marcel lang ang nakikita na walang ekspresyon. Nagulat talaga ang lahat. Ang Yorks ng Hong Kong at ang kanilang mga bisita ay hindi man lang alam kung ano ang kanilang naramdaman sa sandaling iyon. Natural, kung naging mahalagang panauhin ng pamilya si Harvey. Normal para sa kanya na tulungan si Queenie na bumangon din bilang bagong hari. Gayunpaman, karaniwang na-publish ito ni Marcel. Kinilala ito ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang nagdudulot ng gulo para kay Harvey hanggang ngayon. Pero ngayon, nakuha pa ni Marcel si Harvey bilang kanyang manugang at ginawa siyang bagong young master. Nakakabaliw ito. Nagulat ang lahat sa biglaang balita. Nangangahulugan ba ito na wala ng pagkakataong bumangon muli si Vince? Isang malaking bagyo ang dumarating. Sa isang upuan sa loob ng pangunahing bulwagan, dinurog ni Cory ang baso sa kanyang kamay upang maging alikabok. Hanggang ngayon ay pinlano niya at tiniis ang sobrang sakit sa pakikitungo kay Queenie. Sa ganoong paraan, masisiguro ni Vince ang isang lugar bilang bagong pinuno. Gayunpaman, nangyari ito. Natarante si Cory. Natigilan din si Harvey. Ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niya noon pa man na sina Marcel at Selena ay may balak na pagsamahin sila ni Queenie, ngunit
Walang nagbanggit ng salitang ito sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Queenie. Ungol ni Harvey. Ito ang birthday party ni Lola York na pinag-uusapan natin. Hindi mo na mababawi ang mga salitang iyon, alam mo ba? Nakalimutan mo na ba? May asawa na ako. Hindi tayo pwedeng magbiro dito. At saka, wala akong interes na maging young master. Natahimik si Harvey. Handa na niyang itulak si Queenie doon at hilingin sa kanya na pumalit sa kanya, ngunit hindi niya nais na isali ang kanyang sarili sa gulo. Ngumiti lang ng matamis sa kanya si Queenie. Magtiwala ka sa akin, Mr. York. Ito ang katotohanan. Kinausap ako ng tatay ko kahapon lang. Tinanong niya kung isusuko ko ba ang posisyon ko bilang young master para sa iyo, sabi ko sa kanya na oo. Bukod dito, ang mga mamamayan ng bansa H ay nasa ligtas na mga kamay kung kinokontrol mo ang pamilya. O sinasabi mo na handa kang hayaan si Vince ang pumalit.